ang plus 1 magiging 13. So ngayon, ang ginawa nung 11 para maagaw ang kapangyarihan ay nagtagumpay sila na mapabaliktad itong baliktarin na si Chis Escudero. Bumaliktad nga. Alam niyo ang dahilan kung bakit bumaliktad yan? Walang ibang rason yan. Sa takot niya na maaristo kagaya kay Jinggoy Estrada. Hindi kagaya kay Jinggoy Estrada, matapang niyang hinarap ang pag-aristo. Hindi siya bumaliktad. Bago inaristo si Jinggoy, hindi pa po na-issue, hindi pa na ipalabas ang warrant of arrest, tinawagan na si ni Lisa Marcos. Jinggoy, bumaliktad ka na. Kapalit niyan, hindi ka nakakasuhan. Anong ibig sabihin yan? Kung may talagang kasalanan si Jinggoy, ay para ka na rin nagtraidor itong asawa ni Bongbong, nagtraidor sa bayan, na yung magnanakaw ay hindi napaparusahan. Di ba? Alukin mo na lumipat sa kabilang bakod at hindi na makakasuhan. Si Jinggoy naman, hindi naman natin alam kung talaga may kasalanan siya o wala. Ang kanyang panindigan, mananatili ako sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Ano man at mangyari. Kaya yung pagkahapon ay inaristo na kagad siya. Pagkahapon, nung Lunes, na dapat magsesesyon ang Senate. Hindi natuloy ang sesyon dahil inaristo si Jinggoy. At sinamahan pa ni Alan Peter Cayetano, ni Amy Marcos, ni Rodante Marcoleta, si Jinggoy at iba pang kasama nila papunta sa CIDG kung saan nagsumuko si Jinggoy at nagpakulong. So ngayon, isa sa ginawa nila yan para ang teorya ng kampo ni BBM, kasi nagkutsabahan ang kampo ni BBM, tsaka kampo ni Gatchalian, tsaka ni Erwin Tulfo, tsaka ni Soto, tsaka ni Lacson. Sila po mga traidor ng bayan. So, kumampi sila ngayon dahil nakasit up na, nakakulong na si Jinggoy, nagplano sila kung paano nila maagaw ang Senate presidency. So, nag-conclude sila na kung makakuha lamang sila ng isa, ay pwede na silang mangagaw kahit 12 lamang sila. So, ngayon, nagtagumpay sila kanina at nakumbinsi nila si Chis Escudero na bumaliktad. Ibig sabihin, takot si Chis Escudero na makulong. Yan po ang katotohanan dyan. Ano bang kaso ni Chis Escudero? Tinuturo po siya na binigyan siya ng 500 plus million mula sa flood control projects. At ang pera para sa kanya ay inabot kay Maynard Ngu. Si Maynard Ngu po ay may-ari ng Cherry Mobile. So binigay sa kanyang pera at ibinigay kay Chis Escudero. Si Maynard Ngu ay kaibigan din ni Lisa Marcos. So common friend ni Lisa at saka ni Chis si Maynard Ngu. So yun na ngayon ang nakikita niyong dahilan kung bakit bumaliktad si Chis. Ibig sabihin may tulog si Chis kung kakasuhan siya. O sa ngayon, dahil hindi na makakasuhan si Chis, sino na ngayon na may sala? Hindi na siya makakasuhan. Si Jinggoy nagpapakaso. Ang isa pang gusto na kakasuhan ay si Joel Villanueva. Nililigawan din na si Joel Villanueva na lumipat sa kabila. Ang kapalit ay kalayaan sa pagkakaso. So, yan po ang nangyari. So, ibig sabihin, ang material na pangyayari na ating pag-usapan, number 1, 12 lamang sila, pero nagdeklara sila at nangahas sila na agawin ang Senate presidency. At saka dineklara nila na bakante ang lahat na committee chairmanships, pati yung committee sa flood control na ni Marcoleta. Yan po isa flood control subcommittee sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Dineklara nila na bakante. Lumalabas po, wala silang ibang pakay, kundi lusubin, bahala na by hook or by crook, para lamang magulo at hindi matuloy ang investigasyon sa flood control projects. Bakit naman iiwasan nila? Kasi ang dadalo pala sa hearing, number 1, yung 18 Marines. Nang 18 Marines, nanumpa, kahit na ililibing pa sila, nanumpa sila na nag-deliver sila ng 6 na maleta na pera kay Erwin Tulfo.
doon sa bahay ni Erwin Tulfo sa Green Hills, San Juan. Kaya mo, reporter lang yan, nagkaroon ng bahay sa Green Hills. Kalahating bilyon kaya ang presyo ng bahay sa Green Hills. So, saan kaya nakakuha ng pera itong hinayupak na to? So, anyway, ito lang ang pag-usapan natin. Iyan po ang unang kinatatakutan nila ni Erwin. Na ituturo siya ng mga Marines na sila nag-deliver kay Erwin Tulfo ng 6 na maleta na pera. Ikalawang tao dyan na interesado na ayaw matuloy ang Blue Ribbon Committee investigation ay si Tuta Soto. Naghatid ang mga Marines kasama si Saldico ng 5 malaking maleta, tag 50 million kada isa, 250 million sa opisina ni Tulfo, ni Tuta Soto, doon sa Baclaran, katabi ng Baclaran Church. Makita dyan yung mga may bang inasal niya dyan kapag kumain kayo sa taas ng opisina ni Soto. So, yan po ang pangalawang kinatatakutan nila. Pangatlong kinatatakutan nila ay lilitaw po, may dala-dala po ito mga Marines na mga video, dagdag sa ebidensya nila, video at litrato sa paghatid. Nagpa-selfie pa daw si Sandro Marcos sa mga nag-deliver. At ito po ang titistigo doon, yung nagdala ng 5 maleta papunta doon sa bahay ng mga Marcos sa Paway, Ilocos Norte. Nagpa-selfie pa raw. So, iyan po ang dadalhin. So, iyan po kinatatakutan nila. Ang iba pa doon, magtitistigo sila doon sa binigay na mga envelope na pera kay Leila de Lima. Hindi pa congresswoman si de Lima noon. Kundi sumasama siya dahil siya ay tumutulong sa mga kaso laban kay Duterte sa ICC. Kasama din dyan si Father Flavio Villanueva. At marami pa dyan ang ibinigay ng mga maletang pera at mga envelope na pera sa bahay mismo ni Trillanes sa number 28 Duhat Street, Antipolo Hills. Ganon po, yan ang kinatatakutan na kung matutuloy. Ngayon, ito naman, grupo naman nila ni Alan Peter Cayetano ay tiwala na may ipapatuloy nila bukas ang pagdidinig sa flood control. At sabi niya, kahit ipadlak yan, bubuksan nila yan at nananawagan sila ng tulong ng mga tao na pupunta sa Senado. Kailangan marami na kayo roon para matuloy lamang ang investigasyon. Ang investigasyon na hahawakan ni Marcoleta. So, yan po ang iniisip nila. So, ngayon, kung itutuloy, sinabi ko kanina, brasuhan na ito. Brasuhan. So kung matutuloy, bahala na sila tatakbo sa Supreme Court. Kung sino gusto takbo sa Supreme Court, siya magreklamo. Pero sa ngayon, ganun po ang gagawin nila. So itong pagbabraso naman ng grupo na Manila ni Win Gatchalian, kahit na 12 na lamang sila, ay diniklara nila na may quorum daw. Pag diniklara na may quorum, ang kanilang sinasandalan ay yung decision daw ng kaso na Supreme Court sa kaso na ang titulo ay Avellino versus Cuenca. Cuenco. Ngayon, sa Avellino versus Cuenco, ang kwento naman nun ganito. Nakabase po ang kanilang tanong sa 1935 Constitution. At kung babasahin mo ang 1935 Constitution, ikumpara mo sa 1987 Constitution, ang laki ng pinag-iba. So, bago ko isasabihin kung anong pangyari, basahin ko muna kung ano ang 1935 Constitution at ikumpara natin sa 1987 Constitution. Ito po, nakikita po sa Section 10, Article 6 ng 1935 Constitution na nagsasabi, number 1, paragraph 1, the Senate shall elect its President and its House of Representatives, its speakers. Walang nakalagay kung may majority o minority. Kasi sinasabi lang, shall elect. Walang sinasabi kung all, majority of all its members. Walang sinasabi ganun. Yan ang 1935 Constitution. Pangalawa,
Pangalawa, sa sentence sa number 1 paragraph ay each house. Pag sinabi each house, ito ay nagtutukoy sa Senate at saka sa House of Representatives. Shall choose such other officers as may be required. Hindi rin naglalagay kung majority o hindi majority. Basta ganun na kasimple ang kanilang sinasabi sa Section 10 ng 1935 Constitution. Ito naman ang 1987 Constitution sa Section 16, Article 6 naman siya makikita. Sinasabi, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker. Nakaklaro nakasabi, by a majority of all its respective members. Tapos kasunod na sentence, each house shall choose such other officers kasama ang Blue Ribbon Committee as it be deemed necessary. Okay? Okay, ganun na siya. So, anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba. Sa 1935 Constitution po, ay hindi nagsasabi kung i-majority o hindi. So, ngayon, sa 1987 Constitution, klaro nagsasabi by majority of all its members. Ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, itong mga grupo nila ni Erwin Tolpo at saka ni Win Gatchalian ay nagangahas na agawin gamit ang kanilang pag-iisip na suportahan sila ng Abilino versus Cuenco na kaso. Sa Abilino versus Cuenco kasi ganito po nangyari. Umaga sesyon, si Senate President Abilino, Jose Abilino, ay siya ang president. Tapos, si Senator Lorenzo Tañada ay nagpasabi na mag-deliver siya ng kanyang privilege speech. Well, kung ano man ang laman ng privilege speech ni Lorenzo Tañada, hindi natin alam. Hindi rin sinabi sa kaso. Pero nakakahalata naman ako na kinatatakutan ni Senate President Abilino ang laman ng privilege speech ni Senator Lorenzo Tañada. So, anong nangyari? Ang ginawa nila, drama-drama kunwari para hindi matuloy ang sesyon. Kasi kung matuloy mang sesyon, obligado ang Senate President na pasalitain si Tañada. So para hindi matuloy ang pagsalita kay Tañada, ang ginawa nila ni Senate President Abilino ay dinrama nila at binangang gabil at umalis. Hindi na bumalik. Ang ginawa naman itong natira na mga senador ay 12 sila. 12 rin. Sila mga nasyonalista lahat kasi noon partido-partido eh. Ngayon walang partido-partido. So ngayon yung 12 natira, pinilit nila na magkaroon ng session ipagpatuloy. Natira doon yung Senate Pro Tempore. Kaya yun ang acting Senate President. At natuloy ang pagbasa ni Lorenzo Tañada. Pero bago natuloy, naghalal muna sila ng bagong acting Senate President na sa kapangalan ni Senator Cuenca. So ngayon natuloy. Ang decision ng Supreme Court nung araw na yun, sa 1935 Constitution na kabase, pwede, kahit ang problema kasi noon, nasa ospital si Senator Vicente Soto na lolo ni Tito Soto. At ang isang senador nasa Amerika. So ngayon, may kulang 2. So 22 lamang ang natitira. So ngayon, ang argumento nila, 12 sila ay majority kung ikumpara mo sa 22 na senator na pwede maging present. Yan po ang nangyari. So ngayon, iba ang sitwasyon noon sa 1935 Constitution. Nangyari ito mga 1946. At iba ngayon sa 1987 Constitution na kailangan talaga majority. Basahin ko ulit sinasabi. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. Nakalagay po. Of all.
Ngayon, may kasunod na sentence. Each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Ibig sabihin nun, kung gaano karami ang majority sa pagpipili sa ibang mga opisyal, ay kailangan nakasandal sa rules of procedure ng Senate. Ang problema, wala atang rules of procedure ng Senate kung paano ihalal ang mga chairman sa kada committee. Ang pro tempore, walang nakalagay ganon. So, ibig sabihin po, nakabitin ngayon. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Ang tanong na ngayon, makapaghalal ba ang grupo nila ni Chis, bagong grupo ni Chis, si Win Gatchalian, makapaghalal ba sila ng Senate President? Obviously, ang sagot, hindi. So, tinanggap naman nila yan na hindi sila makapaghalal ng Senate President. Kaya ang ginawa, naghalal lamang sila ng Senate Pro Tempore sa katauhan ni Win Gatchalian. At ginawa nila, dahil wala si Alan Peter Cayetano, siya na ngayon ang nag-acting Senate President. Ganon ang ginawa nila. At ang ginawa nila, pagkatapos dyan, yung lahat ng mga opisyal na kada committee, kasama ang Blue Ribbon Committee na pinag-iinitan nila, ay diniklara nila na bakante at pinalitan ng kanilang mga kakampi. Ganun po nangyari. So ang tanong ngayon, may session ba mamaya? Bukas. Ang sagot ko dyan, brasuhan. Kailangan pilitin nila ni Cayetano na si Marcoleta pa rin at saka si Pia Cayetano ang chairman ng committee ng Blue Ribbon. Ang tanong na aking isasagutin, sa pagpili ba ng chairman ng committee kasama ang Blue Ribbon Committee, gaano kalaki ang tinatawag na quorum? Ganun pa rin po ang quorum. Dapat 13 votes. Kung paano iboboto ang president, ganun din 13 votes din. Bakit? Ang rason ko ay ganito. Sa 1935 Constitution, hindi nakalagay kung majority o hindi. Pero sa 1987 Constitution, nakalagay na siya na majority of all. At nakasandal doon sa first sentence. Ang first sentence ay nakasabi, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. So, ibig sabihin, ang ibang opisyal, kasi isang paragraph sila, majority of all din ang sukatan. Very clear, ha? It's very clear. Ibig sabihin, ang pangyayari, nag-assume na si Erwin Tulfo na siya ng papalit. Nagbigay na siya ng utos na hindi matutuloy ang hearing bukas. At ang gusto niya, ang hearing matutuloy sa June 8 at siya na daw ang chairman. Gira di patani ito. Ang problema lang nito, ang katotohanan ng buhay, ang kalaban ni Erwin Tulfo ay mga abogado. Si Erwin Tulfo ay hindi abogado, kundi bendalo. Sabi naman ng parang ang joke ba? 'Di ba? Ang joke nito, Alan Peter Cayetano, sabi niya, I'm a lawyer. Sabi naman ni Marcoleta, I'm a lawyer also. Ang sagot naman ni Erwin Tulfo, sabi niya, I'm bendalo. Talo tayo. Bendalo lang. Ganon kabastos ang nang-aagaw ng puder. So kung matuloy man yan bukas o hindi, nasa tapang at nasa karakter na rin yun ng mga tao bukas. At inaasahan ko na ipagpatuloy nila ayon sa anunsyo nila ni Alan Peter Cayetano, ipagpatuloy nila. At kung sarado, pilit bubuksan at nanawagan siya sa mga tao na tulungan sila na matuloy ang tinatawag na flood control investigation. Alam mo, ang ganda sana kung matuloy. Yung 18 na mga marino ay nandun. Pupunta. Si Gutesa ay pupunta. Ang pinakamatindi ay si Saldico ay titistigo. Yan ang problema. Kung hindi matutuloy, mawawalan ng pagkakataon ang taong bayan na makinig sa kung ano ang nangyari talaga
sa nakawan na trillion na nakawan na nangyayari dito. Babasahin muna natin ang mga Let Padilla, baliktad. Ay, hindi po baliktad utak ko. Utak mo ata, Let Padilla ang baliktad. Si Benric Mador, regime, wala nang offer ang ipakitang gilas. Regime, walang offer. Puro ang papel dito, pumapapel ngayon dito mga traidor. Si Chis Escudero, pumapapel. Helen Baguio, good evening po. Si Kai Kumaro, gandang gabi po. Si Luis Calma, Asper Claire Castro, kinikilala daw ng Malacanang. Kita mo, nagpapaano naman sila na nakikialam talaga Malacanang. Ibig sabihin, tama ang aking sinasabi na ang Malacanang ang sa likod ng takeover nila. Tapos, si Regine Ford, okay, Marcelo nga. Jobs City, Daddy Pet, mabait na pugi, tuloy yan, itutuloy dapat. Si Ben Reclamador, elect president yan, basahin mo pa katuto. Ay, wag ka na magkwento, mali yan, Ben Marculia, Ben Reclamador, mali po yung sinasabi nila. Hindi po pwede yan. Ang binabasihan ng 1935 Constitution. Jobs, copy Constitution ng 1987, tapos babastusin nila. Iba yung 1935 Constitution, iba yung 1987. Daddy Pet, mabait na pugi. Mga bubo ang majority kasi hindi nagbabasa ng batas ng Senado. Bubo, mahiya naman kayo. Senador ka. Kayo, wala kayong alam sino pa mga majority kasi nagdududa ako sinong majority. Dalawang majority dito eh. Regine Ford, Ben Reclamador, magkano bayad sa iyo? Jobs, di din napayag ang mga chairman na pinalitan. Okay, hindi ka sila papayag. Mr. Romualdez Tambi, magkano daw bigay sa iyo, Bendalo? Sabi ni Mr. Romualdez, ala na talaga yan, sila i-reach. Ang problema lang po, Ben Reclamador, paano natin igagalang itong magiging si Erwin Tulfo ang chairman? Inakusahan siya, dapat hindi siya magpa-imbestiga. Siya ang inakusahan. Kakahiya siya talaga. Yan ang mga kakampi ni Let Padilla. Yung mga bubo na kagaya niya. Carlos Almendrala, walang makapalag. Mana talaga. Manya talaga ang maleta. Ayun, si Let Padilla, mga malita girl to. Ben Reclamador, Regine, wala pong offer. Ganun ba? Ben, wag mo pilit may nakalagay na acting, alam din nila. Okay. Makabili Shakur, flood control ang gusto. Ako interesado. Di na ako interesado sa impeachment. Yan sa totoo lang, wala silang pakialam sa impeachment. Ang gusto nila flood control. Wala silang pakialam kung madili impeachment. Biro mo kung agaw-agawin, mag-away-away ang dalawang grupo, walang trial na mangyayari sa impeachment. Ibig sabihin, si Bongbong ngayon, ayaw niya ng impeachment. Ang kinatatakutan nila, ang flood control na investigation. Halata na ngayon si Lacson na talagang binabakuran niya yung investigasyon. Halatang halata. Kunwari lang yan na hindi daw niya maniwala sa 805 billion. Nga, anong tawag dyan? Pusang ina mo. Mr. Romualdez, huwag ka na magkwento, Ben. Okay, Black Hat. Si Butod ang may pakana. Sabi ni Maharlika. Ben Reclamador, talo ako dito kasi ang presiding officer, DDS. Presiding. Galaxy, bukas manood na lang tayo. Abangan natin bukas kung ano mangyari. Mango, lumuha ka man ng dugo. Sa kapapaliwanag, Engineer Tony, fact of the matter is, ng traidor na si Chis. Yun, wala tayong magagawa. Mr. Romualdez, tawa ako kay Katuto ng wag ka na magkwento. Alberto Andor, Doktor, wala na talaga pagpera na ang gumalaw. Yan nga mangyari. Sir Rosie, lawlessness ang nangingibabaw ngayon sa Pinas. Romel Bengson, umpisa na kaya bloodbath? Bloodbath, ito na totoong bloodbath. Wala na sana mangyaring patayan. Triggerman, sabi ko na talaga si Chis ang babaliktad kasi ang Chis mabilis.
mabilis na mag-melt. Paano ba ngayon? Tapos Ben Reclamador. Tapos si Rafael Arsiaga, dapat ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon. Dapat nga eh. Mr. Moldis Tambi, Galaxy, yes po, tuloy bubukas ang BRC. Ito tuloy, dapat yan. Dapat si Marcolita. Nag-level up na si Bendalo. Nagbenda konstitusyon na. Oo nga no, benda konstitusyon na siya ngayon. Dr. work from home daw. Senado bukas. Ganun ba? Lisa Bali, ang Karma, Israel, habulin din sila. Angkor, Channel TV, takot na takot sa flood control scam. Pusong Bato, attorney, ano pa ba yung binago nila about sa impeachment? Mahirapan na sila. Anyway, isa lang sinasabi ko ngayon, nag-vlog lang ako para maintindihan ninyo na ang ginamit nila ni Chis Escudero tsaka ni Sherwin Gatchalian tsaka ni Bendolo Tolpo ay ang decision ng Supreme Court sa Abilino versus Cuenca. Sa kasong yan, nakabase ang tanong kung may quorum ba na 12 lamang ang bumuto, ginawang acting si Cuenca, Senator Cuenca na magiging Senate President. Ang sagot ng Supreme Court doon, oo, sapagkat yung isa na ospital, ang isa sa Amerika. So 22 lang sila. Pero ang pagkakaiba ng 1935 Constitution at saka 1987 Constitution ay napakalaki. Ulitin ko lang, sa 1935, walang nakalagay kung majority nino. Ang sa 1987, majority of all. Nakalagay po sa Section 16, Article 6 ng ating 1987 Constitution. Kaya yan lamang po ang shortcut dyan. Pagkatapos, girian na lang ito, kailangan lakasan ng loob. Kung itutuloy, dapat lakasan naman nila ni Marcolita ng loob na matutuloy ang hearing bukas. At sigurado ako, may akit yan sa Supreme Court bukas. Kung may pera lang ako na magsasakaso sa Supreme Court. Problema, wala tayong pangbayad sa filing fee. Ben Reclamador, 90 years old na batas at nahukay pa nila. Leah Gases, majority of its house. Ang nakalagay sa majority of its house, may all po. Ang sinasabi mo sa kasunod na paragraph po yun. Sa day in the making of business. Ibig sabihin business, mag-deliberate sila sa mga batas na gagawin nila. Hindi po kasama ang pagpili dyan ng tinatag na pwesto. Ito po nakalagay sa paragraph 2. A majority of its house shall constitute a quorum to do business. Business lang, hindi kasama paghalal ng opisyal. Sa number 1, ang kasama sa paghalal ng Senate President at paghalal ng mga ibang committee. At nakalagay, vote of all its respective members. So ngayon, nais ko lang bigyan din. Alam ng gumawa ng Constitution na nung ginawa ang 1987 Constitution po, alam nila na sa 1935 Constitution ay walang nakalagay no of all its members. So ano kaya ang pakay? Matanong ko lang kaibigan ko na si Giler. Ano kaya ang pakay? Bakit nilagay of all its members? Ano pa kakaiba niyan? Bilangin mo yan sa 24 na senador. Kung hindi nilagay ang of all, hindi, pwedeng majority na simple majority lang kung sinong present. Ito hindi Grabe of all So ngayon, ibig sabihin po, ang conclusion ko po ay nananalig po ako na tanong na ano ba talaga ang quorum? Yan, ano ba talaga ang quorum? Quorum para sa paghalal ng presidente ay walang issue sapagkat ginalang naman ng grupo nila ni Win Gatchalian na si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Kaya lang, hinalal nila sarili nila sa ibang mga committee kasama ang Senate Pro Tempore. At ang Senate Pro Tempore ang siyang papasok na acting Senate President kung absent ang Senate President. Ganon lang ang ginawa nila. So, ibig sabihin, kasunod na tanong sa Supreme Court ay, ano ba talaga ang ibig sabihin ng quorum sa
pakay na paghalal lamang ng Senate Pro Tempore. Paghalal ng Senate ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan, at saka ibang mga committee. Yan na po ang dalawang pag-usapan dyan sa Supreme Court. So with that, I guess so na naintindihan ninyo at alam nyo na kung anong babantayan ninyo. Diyan lang po nag-ikot-ikot yan ang tanong. At ang binasihan na sa kaso ay nangyari po noong 1946. At ang Constitution na binabasihan ay yung 1935, hindi 1987. Si Lisa Bailey, garapala na talaga. Kasi kabado sila, positibo sila sa flood control na nanginginabang lalo na sa Malita Gang. Tapos si Leah Gases, wala sila dapat quorum kanina kasi kahit ang sekretary ng Senate ay nag-refuse mag-roll call. Yan ang nangyari, yan ang katotohanan. Si Bing Liwag, pwede ba kaya sila mag-hearing sa ibang lugar? Pwede. Si CPG, Doc Toto, kapag nag-hearing ang Blue Ribbon regarding flood control at on record yan, pwede gamitin? Yes, pwede. Ben Reklamador, alam ng 1987 na makukulong si Jinggoy kaya sinabing all. Ikaw naman, ginawa ang Constitution 1987 pa, si Jinggoy nakulong ngayon 26 na. Paano nila malaman na hindi pa nangyari? Ikaw naman, nagbibiro ka talaga, Ben Reklamador eh. So okay, anyway, at least siguro naman, kampante naman sa ako na naintindihan na yung mga issue na naglaban-laban. Pero ako, panalig ko po, bilang aral sa batas, ay mananaig sila ni Marta at kulita ng 13 boto. Si Chis Escudero, 13 boto. Lahat sila 13 boto. Si Pia Cayetano, 13 boto. Kaya magandang gabi po, bayan. Sino pang iba? Si Marie San Luis. Lulusubin ako sa Senado. Lulusob tayo sa Senado bukas. Panawagan ko. Magbantay tayo doon. Magbantay tayo. Kailangan matuloy ang flood control investigation. Maraming salamat po at magandang gabi. Paki-like lang po. Join sa aking channel. At paki-like din paki-subscribe din sa isa ko pang channel na Toto Kausing at libre naman yan. At follow naman ako sa Facebook sa Berteni Catalunya Kausing, sa aking TikTok sa Attorney Berteni Kausing na TikTok at Attorney Berteni Kausing na Instagram at saka sa Twitter or X. Magandang gabi po, bayan. Para kang si Noli Di Castro, magandang gabi, bayan. Okay. Si Anchor, Channel TV, legit na lower versus legit na low bender. Les Portes, ang ganda ng balita ka totoo. Ayos na uli. Balik na sa kaayusan ng Senado. Ang di ko maintindihan, dami mo alam bakit di ka nila pinapansin sa maniwala ka dyan, di ko pinapansin. Nakikinig po sila sa akin. Marisan Luis, lulusub kayo sa Senado bukas. Okay? Kita mo naman pagbabago ng mga desisyon nila. Sigurado ko na narinig nila ako. Magandang gabi.